ピードありますからね。ガードはしっかりとしている一撃です。距離を取る。両ナイスタッチ。 Hindi maitatanggi na ang bansang Japan ngayon ay ang may pinakamalaking market sa sports ng boxing pagdating sa lower weight class division. Sa pangunguna ito ng kanilang ipinagmamalaking The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, pumapangalawa dito na si Junto Nakatani, ang isa rin sa mga hari sa lower weight class division. Ito naman ay sa 118 pounds bantamweight division, habang si Naoya Inoue sa 122 pounds super bantamweight division. Kaya naman pag nakakatanggap ng hamon ng ating mga pambato galing sa bansang Japan ay hindi na sila nag-aatubili at agar nilang tinatanggap ito. Ngunit alam naman natin ang mga posibilidad na pwedeng mangyari kapag dumayo ang ating mga pambato sa bansang Japan. Maaaring madaya sa score o maging one-sided ang mga desisyon ng referee pagdating sa ibabaw ng lona. Kaya naman ang mga nagiging tanging paraan ng ating mga pambato pag lumaban sa ibabaw ng lona sa bansang Japan ay patulugin na mismo ang kalaban para malinis ang pagkapanalo at maiwasang madaya sa scorecard sa ating mga pambato. Ito lamang ay dumayo ang ating pambatong si Gio Santissima sa bansang Japan para kalabanin ang kanilang pambatong nagngangalang Hiro Ichimichi. Importante para sa ating pambato ang labang ito dahil 3 beses na tinalo ang ating kababayan sa bansang Japan na puro unanimous decision. Kaya naman ito ang pagkakataon ng ating kababayan para makakuha ng isang malinis na panalo sa ibabaw mismo ng lona ng bansang Japan. Narito at ating panoorin ang kanilang naging bakbakan. Hello, welcome back sa ating fight commentary dito sa Marv Sports TV. Ngayon ay mapapanood natin ang bakbakang Gio Santissima versus Hiro Ichimichi. Kakapansin natin dito na medyo kalmado pa ang ating pambato at ganun din ang pambato ng Japan. Bagyang bumibitaw ng mga jab ang ating pambato at kumakaunter naman agad itong pambato ng Japan. Sa laban na to ay balak may patunayan itong ating pambatong si Gio Santissima dahil sunod-sunod itong tinalo dito sa bansang Japan ng 3 beses na puro unanimous decision. Kaya naman dapat niyang manalo via knockout sa laban na to. Kung mapapansin natin mga kaibigan na mas malaki itong pambato ng Japan at mas mahaba ang mga galamay sa kanyang reach advantage, habang ang ating kababayan ay tanging lakas at abilidad lamang ang kanyang bit-bit nito sa ibabaw ng lona para harapin itong pambato ng Japan mga kaibigan. Medyo hirap pa siya makapasok dito sa unang mga rounds dahil nga sa haba ng galamay. Dahil kita may mga counter na yon, kumakaunter agad itong pambato ng Japan kapag pumapasok ang ating pambato. Right, straight, hindi tumama. Medyo kinukuha na ng tempo ng ating pambato. Feint, puro feint jab, 1-2 combination. Medyo dumaplis dito sa pambato ng Japan. Overhand, tumama. Galing sa ating kababayan.
入ってくるところ左のフック。サンティシマもセレスさんちょっと経験しているような感じありますか？してますね。残り10秒です。まだ高いフリーヒットありません。左ジャブから伸ばしてくるところ最後はパシ。 So ayun, sa unang rounds ay mapapansin natin na medyo dikit ang kanilang naging bakbakan doon dahil kapwa sila na tinatansya nila ang kanilang mga lakas. Ngayon dito sa pagpasok ng ikalawang rounds ay titignan natin kung magbabago ang kanilang bakbakan, kung ibibigay na nila ang kanilang mga lakas. Yun, straight 1-2 combination mula sa pambato ng Japan na bahagyan naman ang nailagan ng ating pambato. Tumama naman yun ng konti. Habang itong ating kababayan ay tinatansya pa rin itong lakas ng pambato ng Japan. At hanggang sa sumapit na nga ang ikatlong round na kanilang bakbakan at mapapansin natin na tila bumabayo na ang ating pambato. Puro power punches na pinapakawala ng ating kababayan dahil napansin nito na tila ininda ng Japanese ang suntok ng ating pambato. So dito makikita natin na tila mainit na ang kanilang bakbakan at chinechempohan na ng ating pambato kung papaano patutulugin itong pambato ng Japan. Yun, tumama ang kanan ng ating kababayan. Ayan na, attack mode ng ating pambato. Yun, 1-2, tinamaan ng overhand ang pambato ng Japan. Ayun, nagrogi. Yun, 1-2 combination. Ayun na, inawat na ng referee mga kababayan at matagumpay ang ating pambato na ang kanilang plano ay patulugin itong pambato ng Japan sa mismo kanilang lugar. Napakalakas nito ni Gio Santissima ng pagkakataong ito. Ayun, yumakap na ito sa kalaban niyang Japanese for respect sa kanyang kalaban. Grabe. Grabe ang patience ng ating kababayan kung paano niya kinalmahan ang kanyang sarili hanggang sa matsempohan niya ang pagkakataon na pwede na niyang araruhin itong pambato ng Japan kung mapapansin niyo mga kaibigan. 'Di ba? Napakagaling ng kanilang strategiya sa bakbakang ito. Ngayong nasuspinde ang ating pambatong si Janriel Casimero sa bansang Japan sa loob ng isang taon, ay kalat na rin ng balitang hindi na daw lalabanan ni The Monster Naoya Inoue ang ating pambatong si Janriel Casimero. Ayon yan sa kanyang manager na si Ohashi. Sa kadahilan ng nabiguraw si Janriel Casimero na makuha ang tamang timbang sa 122 pound super bantamweight limit. Sobrang big deal para sa kanila ang 1 pound na sobra ng ating pambato. Gayong hindi naman title fight ang naturang laban. Hindi natin mawari kung nagdadahilan na nga lamang ba ito para iwasan ang ating pambato o sadyang nararapat lamang na magkaroon ng leksyon ang ating kababayan dahil sa kanyang ginawa sa Japan. Ganun pa man, tila na pagtatanto ng marami na iniingatan na lamang nila ang boxing career nitong si Naoya Inoue dahil tila ba aminado ang mga ito na ang kamao ng mga Pinoy ay sadyang napakadelikado. Tulad na lamang ang isang boksingerong nanggaling pa sa angka ng mga Inoue dahil tila nagkamali ito ng mapiling kalaban dahil ang kanyang nakatapat ay ang Pinoy na may napakadelikadong kamao. Finish him!
Tila isang bagyo na nananalasa ang mga Japanese fighter sa mababang timbang. Sa pangunguna ng tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, tila isang pader na nakaharang na mahirap tibagin dahil sa matibay na pundasyon nito. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay nasa kanila ang mga tagumpay at panalo. Dahil meron pa tayong isa pang pambato na nasa mababang timbang na Light Flyweight Division na may kasalukuyang hawak na WBO Asia Pacific na may kartadang 12 wins, 6 losses at may isang talo pa lamang. Itong nakalipas na taon ay nilampaso nito ang pambato ng Japan na si Ryoyo Yamanaka sa loob lamang ng 2 rounds. Dahil sa napaka-impresibo ng pagkapanalo ng ating kababayan laban sa kanilang pambato, ay tila hindi nila matanggap ito. Kaya naman itinapat nila ang isa sa mga kadugo ni Naoya Inoue. Ito ay nagngangalang Takeru Inoue. Abril 21 kinasa ang bakbakan na Bison versus Inoue sa Osaka, Japan para depensahan ang ating pambato ang kanyang titulong WBO Asia Pacific. Sa pagdayo ng Pinoy para labanan itong si Takeru Inoue ay tila tanaw na ng mga Hapon ang kanilang tagumpay dahil sa taas ng tingin ng mga Hapon sa kalidad ng mga boksingero sa angka ng mga Inoue. Sa unang rounds pa lang ay nagpakitang gilas na kaagad ang ating kababayan. Nagpakawala ito ng kaliwat kanang kombinasyon laban sa pambato ng Japan na si Inoue. ちょっとボディからの T セルっていうのがあるかもしれない。なるほど。気になってますね。バイソン選手、踏み込みが早い。もっと左にすごいパンチ。しかもこれを見るや否やもうバイソンが一気に来る。なんとかもう前半はパンチに慣れてるのか。すごいパンチ打ってくる。ディフェンスを。鈴木さん、ちょっとここはいいですね。そうですね。あと単発で終わらないことですね。パンチつなげてくるところも怖いです。はい。相手はもう単発では来ない。触りますね。右。これも効いたか？井上ちょっと丸まった。ガードでこらえる。この間にボディにも放ってくる。もう上下どんどん打ち分ける。バイソン一気に来た。バイク一気に来た。ここはピンチか。井上耐えるか。井上耐えたい。井上耐えたい。バイソンが一気に来る。バイソン一気に来た。しのぎたい。そう、クリンチでもなんでもいいので、ちょっともう1ラウンドはクリンチでするが、もうかなり顔が好調しています、井上。プロの世界に入ってきました。ワンツー、ね、もうちょい改めたいので、ここはなんとかね。はい。このラウンドは。甘い。バイソン。うわー、取ってきます。ちょっと今距離をキープしてもいいの。アッパー、今度アッパー非常に高いです。バイソンチも本当にハンドスピードが速いですよね。危ない。Dito sa ikalawang rounds ay tila kapansin-pansin ang pagiging matibay nitong Japanese fighter. Kahit na ilang patama ang binitawan ng ating kababayan ng mga sulido, ay tila hindi ito natitinag. はい。バイソンはちなみにリーチは168センチ。データがあります。このが効いてしまったか。ちょっと弱めた。ストレートを次は上、下の後ろに振ってくるんですよね。はい。相手がボディ打ってきたらもう次は上来るもんと思ってちょっと警戒してほしいですね。なんとかこらえてその後ジャブはここは大きなもうジム側にバイト右です。もうこのパンチのドスンという音が響き渡るですね。ガードの上を叩く音までもすごいですね。はい。すごい右。YouTube の方では今日はもうフィリピンから多くの人がこの試合を見ています。今度は左です、バイソン。ちょっと攻め手がなくなったか、井上。なんと強いですね。速いんですよ、ほんで。バイソン選手、ボディ打たれると少しそこに活路を見出せるか、井上翔で。第2ラウンドも終盤まで入りました。今のタイミング良かったですね。はい。最後しかし。Sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan ay umabot sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan dahil nakarating na sila sa round 5 dahil sa tibay na ginawa ng Japanese fighter. Ngunit, litaw na litaw ang kalamangan ng ating kababayan sa bakbakang ito. 相手の打ち終わりでした、バイソン。井上が西に寄る。そして今いいパンチが当たった。ちょっと効いたか。ちょっと効いたか。いい左。思わずクリンチ逃げようと左でした。そしてボディから上。右も当たった。右も当たった。今のいいパンチ。Sa pagpasok nitong ikapitong rounds ay kapansin-pansin na ang panghihina nitong Japanese fighter dahil sa mga tinamong suntok na nanggaling sa ating pambato. Ngunit hindi dapat pakampante ang ating pambato dahil nakatungtong ito sa lona ng mga Japanese fighter.
Nararapat lamang na patumbahin nito ang kanyang katunggalin sa ganon ay malinaw ang kanyang pagkapanalo. しかし左のボディを返したワンツースリーおーっとボディに活路を見出した井上武4戦4勝まだまだ盛り上がってますね。しかしバイソンクレバー左右おっと接近戦に活路を見出したがちょっと右当たりました。この攻撃を続けたい不用意に入らずともしかし攻めたいこのもどかしい状況打破できるか右どこに入ったコーナーに詰まった立ち乗りだバイソン Sa pagpasok ng ikasyam na rounds ay tila mapapansin natin na sinasalo na lamang ng Japanese fighter ang mga suntok ng ating kababayan. Talaga namang napakatibay nitong Japanese fighter dahil nananatili pa rin itong nakatayo sa kabila ng mga suntok na tinamon nito mula sa ating kababayan. Kinakailangan na lamang nito ng knockdown na puntos para manalo sa ating pambato. 後半にドラマを起こして右だバイソンの足が揃った右かち上げたアッパーはこんな展開が待っていましたまさにシーソーゲーム左が当たったバイソンは両者にとって踏ん張りどころ左ボディにも当たる顔面にも当たる井上左をかち上げる右奥を切る返したバイソン左のボディナイスももう一回かち上げたそして右反発ですが当てるそうですねバイソンも今しんどいバイソンにとってもしんどいところバリどころです左を食ったバイソンも当てるそして右バイソンも返すコーナーに行くという感じ井上ボディのショート連打後半は井上優勢で来ていますただ打たれ強いバイソンも打たれ強しい戦いだ両者体を好調させてイライラついて立っていればという感じですよねに倒れないというバイソンの気概も見えますそしてその中でも反発を当てます右おっとバランスが崩れた大丈夫ですバイソン耐えるだいぶ足張り切れなくなってきたバイソン井上も苦しいただ井上には意をまとめるここね。どうですかね。この接近してくるバイソンをなんとかいなして得意の中間距離から踏み込みたい井上バイソン右アッパー勝ち上げた素晴らしいアッパーだしかしそれでも10ラウンド大詰めアジアパシフィックのライトフライ級タイトルマッチ初防衛戦バイソンに対して Bago maubos ang oras dito sa huling rounds ay naka-score pa ng knockdown ng ating kababayan nang tamaan nito ng isang malutong nakana ng Japanese fighter. Nakabangon pa naman ang Japanese ngunit wala ng oras na nalalabi. Kaya naman matagumpay ang ating kababayan na madepensahan ang kanyang titulo dito sa pambato ng Japan na si Inoue. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.